BIC. Genuine motor oil, polysynthetic. I-tutor nyo lang mga grasa. Ayan, makikita nyo. Ng mga fuel filter ang ating kakabit. Good day at welcome back sa ating channel. Sa araw na to, samahan nyo ako sa aking paggawa ng tutorial video kung paano mag-change oil ng Toyota Hilux Conquest 2019. Yung number 14 na drain plug na yan. Yung tatanggalin natin. Tapos, ayun naman yung oil filter. Ayan. Yung oil filter. Tatanggalin natin mamaya. Yung gagamitin natin ay number 14. Yes, number 14. So, ibabalik muna natin to guys, yung plug, drain plug, para magkasalin tayo ng oil natin na pang flashing. Yun pala. Ayun yung drainage. Drain plug. Buwan natin. So, ito. Masyado na siyang durog. So may bago tayong drain plug doon, papalitan na lang natin. Pero sa ngayon, kailangan muna nating gamitin to para hindi siya hindi siya tumagas. Tapos kakabit muna natin para maglalagay tayo ng higpitan muna natin ng konti. Hindi mo na kailangan higpitan maigi. Basta higpitan lang siya ng kasi i-drain din naman natin to after 5 minutes na pagpapakandahan. Hindi niya kailangan higpitan masyado. Tapos ita-try natin na sasalanin natin ng flashing oil. Ayan, tatanggalin na natin yung cup. Dito guys, isasali na natin yung Petron Rev 1 oil na 3 litro. Ito kasi yung magandang pang-flashing ng makina natin. Mura lang to guys yung lines na to. Yung 3 oil na to siguro nasa 640 lang. Tapos after natin maisalin yung 3 langis, paandarin natin yung makina sa loob ng 5 minuto. After nun, i-drain natin uli. Paglabas ng oil na to guys, dala niya na yung mga naiwan pang maiitim na langis sa loob ng makina. Medyo mainit, medyo maitim pa rin yung nilabas natin na oil. Pero at least na na
nalinisan na niya yung ano, yung mga ano. So gagawin natin dito, papatuluin lang natin mabuti hanggang ma-dry siya, tapos saka natin ibabalik to with new drain plug washer. Ito yung luma na drain plug washer. Tapos ito yung bago. Yan, kung makikita niyo. Tapos ito kasi medyo talagang durog na. Siguro ilang beses na rin 'to nagamit. Tapos ito. Ayan yung bago. Ilalagay natin ito dito. So guys, kung kayo ay magdi-DIY, mahalaga na meron kayong mga washer. Kasi every time na mag-change oil kayo, dapat papalitan nyo ng bagong washer. Pwede nyo gamitin yung luma kung wala talaga kayong option. Pero kung ito ay worn out na, at sabihin natin na ibalik nyo, pero nagkaroon ng leak, eh di-drain nyo uli yung langis, tapos papalitan nyo ng bago. So kung magdi-DIY kayo, dapat iwas na kayo na magkaroon ng leak dito. Papalitan nyo na ng bago. Nabibili naman to sa Shopee. Yan guys. Ito yung code kung ano. Pero search nyo lang kung anong uri yung kakasya sa sakyan nyo. Tapos yun yung bilhin nyo. Ito kasi pang ano to eh. Binili ko to dahil dito sa Honda Jazz ko. Eh, turns out na parehas lang pala sila ng ano, ng Hilux, ng drain plug. So, kasyang-kasya siya. Ayan. So, yan. Para siyang may papel dito sa magkabila. So, yan. Kakapit natin mamaya. Ipapadrain lang natin ng ano. Magtatanggal na tayo ngayon ng oil filter. So, ayan guys. Ito yung oil filter. Oil filter. Ikutin natin yan ng counterclockwise. Pakaliwa kung ikaw yung sasakyan. Papunta sa left side ng sasakyan pag yung ilulus or luluwagan mo siya. Okay? So, susukatin muna natin siya guys. Ayan guys. So, ito siya luluwagan. Yan. Yun. So, maluwag na siya. Pwede na natin tanggalin tong tools. Tapos, ikutin na natin siya. Tanggalin natin siya. After nyo matanggal yung oil filter, hindi talaga maiiwasan na walang tutulo dito sa part na to. So, kung wala kayo ng basahan, tapos punasan nyo din yung ano, punasan nyo ng malinis na basahan yung. So, ito yung ano, oil filter. Tapos, ito naman yung new. Parang yung Toyota talaga to. Yan, Toyota oil filter. Yung ginamit natin ng may-ari ay BIC, Bic oil filter. Ayan, pareha sila. So, ito yung kakabit natin ngayon, original na oil filter. Ito yung Bic. Okay din naman to, maganda rin naman itong gamitin. So, ang isa sa mahalagang part na wag nyong kakalimutan is yung lalagyan nyo ng langis to. Although meron na siyang nakalagay na parang mga grasa. Ayan, kung makikita niyo. Meron na siyang nakalagay. Tapos, lalagyan ko pa siya ng oil sa loob para paglagay natin dun sa pwesto niya is may laman na siyang oil. Kahit mga kalahati lang. Huwag nyo pupunuin kasi nakaganyan siya eh. Pag yan ay naitagilid, mabubuhos. So, ang lalagay nyo lang mga kalahati lang. Tapos ito, yung oil na ilalagay natin, dito na rin ako kukuha ng pang fill up. Lagay tayo ng oil.
Sinisip-sip kasi nung filter pa yung mga naunang oil. So, hindi pa siya nangangalahati. So, okay na yan. Tapos, yung oil na ano, lalagyan na din natin to para sure. Yan. So, lalagyan natin ng oil tong oil seal. Kasi pag hindi natin to ginawa, mas possible na ma-deform to doon sa paghigpit natin. So, hand tight lang to guys ha. Hindi nyo na kailangan gamitan ng special tools. Kung malakas naman yung grip ninyo at kaya nyo ihigpitan ng malakas yung gamit ang kamay lang, okay na yon. So, yan. Para one last na punas, gamit tayo ng malinis na basahan. Punasan natin. Make sure na walang dumi tong part ng kalapatan ng o-ring. Tapos, yung oil na ano natin kanina, ilagay na natin. So, yan. Lalagay na natin. Ayan, medyo nakatagilid siya, kaya huwag nyo pupuruin. Ayan. So, hand-tied ko lang to. Medyo tiwala naman ako sa grip ko, kaya ayan, medyo lalapit lang ako sa camera. Ayan. Ito guys, kung hand grip lang yung gagamitin nyo, kung hand grip lang, huwag kayong matakot na baka masubrahan nyo ng higpit, kasi kahit anong mangyari dyan at ginamit nyo lang yung kamay ninyo, hindi yan susobra sa higpit, kasi hindi naman bakal yung kamay nyo unless na lang kung mas kayo yung pinakamalakas na tao sa buong mundo. So, higpitan nyo hanggat kaya ninyo. Ayan, umikot pa siya nung pinersa ko. So, pepersahin ko siya hanggat hindi ko na kayang hanggat hindi ko na siya kayang ikutin. One more. Okay na. Okay. So, sigurado na ako maigpit na siya guys, kasi talagang literal na di ko na maikot. Ayan. So, okay na guys. Gagawin natin one last time na punas ng oil. Dito. Ayan, yung mga nabasa ng oil. Punasan natin yan dito sa ilalim. Please ba? Lilinisan natin. Ayan. So, wag niyong kakalimutan na hindi ilagay yung oil filter guys, kasi once nakalimutan nyo yan tapos nag-fill up na kayo ng langis, sigurado ubos ang langis nyo dito, magtataka kayo. Wala na yung langis doon sa makina. So, ito guys, bago na yung ano. So, i-hand-tight nyo lang muna guys. Ayan. Sagad nyo muna ng kamay, saka nyo gamitan ng tools. So yung higpit nito guys, halimbawa ito na yung sagad ng kamay ninyo. Ayan, yung tandaan nyo tong part na to, yung angle na to ng ano, yung angle ng handle ng panghigpit natin. I-turn nyo lang yan ng mga kahit mga 1/4 circle, half quarter ng circle. So 1, 2, 3. Yan. So mayroon pang konti, higpitan pa natin. Konti pa. So hand tight lang guys ha, huwag kayong gagamit ng persa. Kumbaga anuhan nyo lang. Na smooth lang yung paghihigpit. Kung bago naman yung ano nyo, wala namang magiging problema yan. So, okay na yung higpit. Kanina, nung tinanggal ko siya, sobrang higpit. Siguro, dahil yun sa ano, yung last na nag-change oil nito, hindi nila pinaltan ng drain plug washer. Kaya, ang ginawa nila, sinagad nila ng higpit para mas umano pa siya.
mas magamit pa yun ng isang beses yung drain plug washer. So yan guys, sasalinin na natin siya ng oil niya. Ito. Tapos ang ilalagay muna natin ay 5 piraso. Tapos saka natin titinan yung itong oil ano niya para masukat ang oil level niya. So punasan muna natin. Lagyan muna natin ng 5. Yung ginamit ko nga pala ay genuine motor oil, polysynthetic 5W30 ng Toyota 1 liter. Bali 7 liters yung binili ko. Tapos hindi naman natin ito magagamit lahat. Depende kung ano yung kailangan natin kasi sa manual nasa 7 to 7.5 liters ang kailangan na oil. So hindi naman natin masusunod yun kasi hindi naman natin alam kung may natirang oil sa loob. Tapos hindi naman natin yun sa kasi hindi naman natin siya pinatulong magdamag. So ang gagawin natin habang nagsasalin tayo, lagi natin i-check tong oil level na ano niya. Tapos saka natin dadagdagan na lang. Yung binili ko kasi guys to sa Toyota, wala silang yung 4 liters mismo. Kaya ang ginawa ko per liters yung binili ko. Tapos sabi naman nung bantay doon, yung agent, is mas mura daw pag liters ang bibilhin kaysa doon sa ano. Ewan ko lang kung So ito guys yung binawasan natin kanina, yung pinang-fill up natin dun sa oil filter kanina. So bawas na to. So ito na yung papang-anim na papangdagdag natin as long as na hindi pa sapat yung oil na nakakalagay sa loob. So ayan. So sa part na to guys, 5 na yung nailagay natin na oil, 5 litro. Tingnan natin kung hanggang saan na yung oil. Ayan. Kung mapapansin nyo, andito pa lang yung 5 litro. Yan, dyan sa part na yan. Hanggang dito pa lang yung nalalagay nun sa kanya. So, ang gagawin natin, ilalagay natin itong bukas na. Yan. Pipila pa natin. So, yan guys. Andito na yung ano. Nasa middle na siya ng dalawang bilog na yan. So, nasa middle na. So, dadagdagan na lang natin siya sa paunti-unti. So, yun. Ilalagay na natin itong natitira. So, ganyan guys, kaganda pag yung oil is napa-flashing ninyo. Although napatakbo na natin siya ng ilang minuto, puti pa rin yung oil niya. Ibig sabihin, na-flashing natin ng maayos yung makina. So, ilalagay na lang natin itong ano. So, ilalagay na natin itong natitira. So ayan guys, tapos na nating ma-change oil tong Toyota Hilux Conquest 2019 model. Naka 7 liters tayo na oil ng genuine oil ng Toyota. So up next natin, ito namang fuel filter ang ating kakabit. Kasi ito kasing Hilux na to is nabili natin ng second hand. So kailangan nating i-reset yung mga parts na kailangan nating i-monitor kagaya ng oil, fuel filter. Kasi ito, naka 29,500 plus na siya na odo. So, hindi ko alam kung ano yung record nung dating may-ari. So, naka 29,000 na to. So, kung hindi man sila nagpalit nung last time, at least mapapalitan natin ngayon. So guys, kung may mga katanungan kayo, comment down below para masagot natin. At kung mayroon naman kayong maisasuggest na mali dun sa ginawa ko, comment nyo lang yun dyan sa baba. Salamat!